A blessed Sunday, everyone! Woo! Again, ngayong umaga, magpupuri tayo sa ating Panginoon. At syempre, welcome to Acts Online Church Experience! Woo! Sabay-sabay nating mararanasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon ngayong umaga ito sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng pasasalamat sa Kanya. So, handa na ba kayo? Gaya ng awitin, sabi doon, so open my eyes, O God, so open my heart to see all the wonders and the power of your name. And I pray itong awitin ito ay gamitin po natin isang panalangin sa Panginoon. At ikaw mismo, sa sarili mo, na ito yung prayer mo para sa Kanya. At mag-expect ka na may gagawing matindi ang Panginoon sa iyo ngayong umagang ote. Okay? So ready na ba kayo? Kami ready na, okay? Woo! Stars. In the stars I see your majesty displayed. In the heavens all your wonders are proclaimed. I see your fame in all of the earth, and I seek to know the ways of your heart. Come on! Hey. Pwede po kayong sumayaw lahat. Through the seas and open skies, I hear you praise. As the shout of all creation lifts your As the name. shout of all creation lifts your name. I hear your praise in all of the earth, and I seek to know the ways of your heart. So open my eyes, oh God. Open my heart to see All the all wonders. the wonders and the power of your name. By your grace I live. By your grace I live. By your grace I see. For my life and my salvation is in you. Take the sinners out. For you take the sinner's heart and bring you life. And thank you, Lord. Through the cross we are restored within your life. I know your love is all that I need, and I seek to know the ways of your heart. Amen. So open my eyes. So open my eyes, oh God. Open my heart to see all the wonders and the power of your name. By your grace I live. By your grace I see. For my life and my salvation Again, is so open my in eyes, you. oh So open my eyes, oh God. Open my heart to see all the wonders and the power of
that I need. Amen. And I Yes, Lord. seek to know the ways of your heart. Amen. I know your love. I know your love is all that I need. And I seek to know the ways of your heart. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonders and the power of your name. By your grace I live. By your grace I see. For my life and my salvation is in you, Jesus. So open my eyes, oh God, open my heart to see all the wonders and the power of your name. By your grace I live, by your grace I see. For my life and my salvation is in you. For my life and my salvation is in you. For my life and my salvation is in you. Oh Jesus, give you praise. Come on, shout. Oh Lord, hallelujah. Come on, give you praise. We worship you, Lord. Father, we humble ourselves, O God, before you ngayong araw na ito. And right now, may you be the one to lead us, Lord, sa worship, O God. We welcome your presence, Lord, nasan man po kami. We welcome you, O Holy Spirit. Oh, we humble ourselves before you, O God. We worship you, O Lord, and we honor your name, O God. Yes, Lord. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill
sing worthy, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. Ooh, worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are
time. Holy, there is no one like you. Yes, Lord. There is none Yes, there's none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh Jesus, we worship you. Who you are, oh, you're the King of Kings, oh, the Lord of Lords. Who we worship you, Jesus. Who we lift your name. Oh, who we love you, Jesus. Who we love you. We love you. Oh, Jesus. Who we build our lives with. Who we build our lives, Lord. We'll take you, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord, we worship you. We give you praise. Salamat, Panginoon. And we're so grateful, Panginoon, sa sobra mong pag-ibig sa amin, sa sobra mong katapatan sa bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Sa bawat araw, sa bawat katapatan na pinagkakalob mo sa amin talaga, Lord. Yung pag-ibig mo, Panginoon, tunay nga na ikaw ay patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Lord. Despite ng mga nangyayari sa paligid namin, Panginoon, hindi mo kami pinababayaan. And Lord, ikaw ang aming pundasyon, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang aming tagapag-ingat. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo. At tunay nga, Panginoon, that you will give your praise. You will lift your name on high. We will shout for joy, Panginoon, no matter what happened. Kahit anong harapin namin, Panginoon, still, Lord, we will focus on you, Lord God. At salamat, Panginoon, sa iyong katapatan sa amin. Salamat din sa pagpapala, Panginoon, na buhay na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At ito po ay hayaan mo na gamitin namin to para magpasalamat sa iyo, Panginoon. At gamitin niyo po ang bawat isa din sa iyong kaharian, Lord. Sa kabila ng mga naririnig namin, nababalitaan namin, may mga chaos na aming naririnig, Panginoon. Lord, alam namin na sa iyo ang kapayapaan, Panginoon. At Lord, I pray na ikaw po yung maghari sa puso ng bawat isa. Alisin niyo po yung takot, kung ano man yung gumugulo sa puso at isipan ng bawat isa. At patuloy lang kaming manampalataya sa iyo at mabuhay kami, Panginoon, na lumalago or patuloy kaming mabuhay para sa iyong kaharian, para sa iyo lamang, Panginoon. At kaya maraming salamat. Lord, we will build our life to you, Panginoon, yung lives namin sa buhay sa iyo, Panginoon, na ikaw ang aming magiging pundasyon upang sa ganon hindi kami maalog o hindi kami matumba, Panginoon, sa kahit anumang nangyayari sa amin, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy na bigay sa amin ng karunungan, kaalaman, Panginoon, maintindihan namin, maunawaan namin, hindi sa sarili namin kakayanan, kundi sa pamamagitan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siya magbibigay sa amin ng guidance, Panginoon, at maunawaan namin ang iyong sasabihin ngayong araw na to, Panginoon. Na pagpalain niyo po ang puso, ang isipan ng bawat isa, pagpalain niyo po ang bawat pamilya, pagpalain niyo po ang iyong salita, at ito po nawa po ay lumago sa bawat isa at amin itong ibahagi din, i-share namin itong mabuting balita sa ibang tao rin, lalo na ngayon, Panginoon. Maraming mga bad news or mga hindi mabuting balita, pero Panginoon, na yung salita ay tunay na mabuti, Panginoon, na magbibigay ng kapayapaan, ng pag-asa sa bawat isa, at naway gamitin mo po kami upang sa ganon maibahagi din namin to sa iba, Panginoon. Maraming salamat, pagpalain nyo rin po
ang iyong tagapagsalita, Panginoon, na siyang magbabahagi sa amin ng iyong salita. Maraming salamat po. Inaangkin namin ang kalakasan, ang kagalingan, ang pagpapala, ang kapayapaan, ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Maraming salamat muli sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Praise the Lord. Masayang araw sa bawat isa. Welcome to Acts Community Ministries Online Church Experience. Today, I will preach about the parable of the hidden treasure. Now, the main lesson of this parable is the great truth and value of the kingdom of God and the price that every man should be willing to pay in order to obtain it. Let's proceed to the Word of God. Matthew 13, verse 44, in the New King James Version. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang napakahalagang kayamanan na nakatago, na natagpuan ng isang lalaki at kanyang muling itinago. At dahil sa kagalakan na nasa kanya, siya umalis at ibinenta niya lahat ng kanyang pag-aari at binili niya ang lupaing iyon. Praise the Lord. Now the word says, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. So what is a treasure? The word treasure in Greek is thesaurus, meaning the place in which good and precious things are laid up. Webster Dictionary tells us that the treasure is something of highly estimated value. It could be money, gold, jewels, land, or other possessions. Yun po yung treasure o kayamanan. Or it could be a memory. But there is something that has great value, and that is the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos ay isang napakahalagang kayamanan. Higit pa sa ginto, higit pa sa pera, higit pa sa alahas, higit pa sa mga mamahaling bato, higit pa sa lupain o anumang mga bagay na meron tayong maaring angkinin, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay napakaganda. Hindi kayang ipaliwanag. Isang napakatinding kayamanan ang kaharian ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So may mga bagay po tayo na kinakailangan pong i-consider o isaalang-alang sa ating pong teksto. Titingnan po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. But the question today is this: what are the things that we need to consider about the kingdom of God? Ano po yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang tungkol po sa kaharian ng Diyos base sa ating pong teksto? First is this: the truth of the kingdom of God is hidden in man's understanding. Ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos ay nakatago sa kaisipan ng mga tao. Matthew 13 verse 44, sa unang sentence, it says, the kingdom of heaven is like a treasure hidden. Take note, Jesus said, the treasure was hidden. In our text, the treasure was hidden in a field. Ang kayamanan ay nakatago sa isang lupain. At marahil napakaraming mga tao o napakaraming bilang ng mga tao ang lumalakad na doon sa lupain na yon o pumupunta na sa lupain na yon araw-araw, na nadadaanan nila na hindi nila alam na may nakatagong kayamanan doon. But it was hidden. It was concealed. The truth of the kingdom of God is like that. Hidden in man's understanding. Ganon din po ang kaharian ng Diyos. Nakatago po sa kaisipan ng maraming tao. If
everyone will understand the word of the kingdom. Kung ang bawat isa po, ngayong sandali, mga kaibigan, mga kapatid, ay mauunawaan ng bawat isa at sasampalatayang totoo. Kung maiintindihan lang po natin ngayong sandali, ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos at paniniwalaan natin, marami po sa atin ang totoong maglilingkod sa Panginoon at maraming tao ang makakakilala sa Panginoon at maraming mga tao ang magiging mamamayan ng langit. At ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay dadami, lalago. And even the crime rate in our society will decline. Kung totoo lamang po na maiintindihan ng bawat tao yung katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos at totoo silang sasampalataya, totoong maliliwanagan, purihin ang Panginoon kung totoo silang sasampalataya at totoong maliliwanagan. Ang krimen ay bababa. Ang mga kulungan ay mawawala ng mga taong nakakulong doon. At ang bawat simbahan ay mapupuno ng mga taong totoong sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Totoong naglilingkod sa Panginoong Hesus. At maging ang mga panoorin sa television ay magiging tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pamumuhay tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero hindi po ganoon ang nangyayari sa ating panahon, sa ating paligid. It is not the reality. Why? Because the truth of the kingdom of God is hidden from their understanding. Kaya nga po, kahit anong pangangaral at pagtuturo ang gawin natin, may mga taong hindi nila naiintindihan. May mga taong hanggang ngayon, hindi nila nauunawaan ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa kabila na ito ipinapangaral, itinuturo. You know why? Because men are naturally blind to the truth. Sapagkat ang tao sa katotohanan ay bulag sa kaalaman o pagkaunawa ng mga katotohanan ng kaharian ng Diyos. People cannot understand the scriptures unless God will open their understanding. Hindi po maiintindihan ng isang tao, hindi po maunawaan ng isang tao ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos, ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan, maliban na buksan ng Diyos ang kanyang kaisipan. That is why my prayer today and every day, that the Lord will open the eyes of your understanding so that you will know the hope of His calling, the glorious riches of His inheritance, and the exceeding greatness of His power toward us who believe. If you will truly believe, kung totoo kang sasampalataya, kung totoo mong kikilalanin at uunawain ang kaharian ng Diyos, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng kaunawaan. Purihin ang Panginoon. Kaya po itinuturo, ipinapangaral. Ngunit sa kabila nito, may mga taong hindi pa rin nila naunawaan. Bakit po? Ito pang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi sa Matthew 13 verse 10 to 17 ng ganitong mga salita. And we will read that word in the New International Version. It says, the disciples came to Him and asked, why do you speak to the people in parables? Sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit ka po nangungusap sa mga tao tungkol sa mga talinhaga ng kaharian ng Diyos? At ang Panginoong Jesus ay sumagot, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, not to them. Sabi ng Panginoong Jesus, sapagkat ang kaalaman ng mga sikreto ng kaharian ng langit ay hindi ibinigay sa kanila, kundi ibinigay
sa mga alagad, ibinigay sa mga totoong sumasampalataya. Kapag ang isang tao totoong sumasampalataya at totoong sumusunod sa Panginoong Jesucristo, mauunawaan niya ang mga sikreto ng kaharian ng Diyos. Kaya may mga tao sa panahon natin ngayon, hanggang ngayon hindi nila maunawaan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Hanggang ngayon nakatago sa kanilang kaisipan ang mga katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos. Dahil po, naturally, men are blind in truth. So let's proceed again to the Word of God in verse 12. Jesus said, whoever has will be given more. Siya na meron, bibigyan pa. And they will have an abundance. At magkakaroon ng kasaganaan. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Ang sino man na wala siyang kaalaman tungkol sa kaharian ng Diyos, lahat ng nasa kanya mawawala. Kaya napakalaga ngayong umaga na magkaroon tayo ng kaunawaan tungkol sa katotohanan ng kaharian ng Diyos. That's why in verse 13 it says, this is why, Jesus said, I speak to them in parables. Kaya nga po yung parable na ituturo ng Panginoon, yung talinhaga na ituturo ng Panginoon, ipinapahayag po natin upang tayo po'y magkaroon ng pagkaunawa. Maintindihan po natin. Dahil ang totoong sumasampalataya at naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, mauunawaan niya, gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus dito po sa mga talatang ito. Jesus said, this is why I speak to them in parables. Though seeing, they do not see. Bagamat sila'y tumitingin, hindi nila makikita. Bagamat sila'y nakikinig, hindi nila maunawaan. Verse 14, in them is fulfilled the prophecy of Isaiah. You will be ever hearing, but never understanding. Makikinig ka, pero hindi mo maunawaan. Titingin ka, pero hindi mo mamamalas. Hindi mo maunawaan. Verse 15, it says, for this people's heart has become callous. Sapagkat ang mga puso ng mga taong ito na nakikinig, sabi ng Panginoon, ang kanilang puso ay naging manhid, naging matigas. You see, kapag ang puso natin manhid, matigas, hindi natin maunawaan ang mga katotohanan ng mga talinhaga ng kaharian ng Diyos. It says, this people's heart has become calloused. They hardly hear with their ears, and they have closed their eyes. Otherwise, Jesus said, they might see with their eyes and hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Sabi ng Panginoon, ang puso nila tumigas at hindi sila nakakarinig. And they will close their eyes. Otherwise, sabi niya, they might see with their eyes. Kung ganon, titingin sila ng kanilang mga paningin at makikinig sila sa kanilang mga tenga at mauunawaan nila. At ang kanilang puso ay babalik at pagagalingin ko sila. So ano po yung sinasabi ng Panginoong Hesus dito? Na siya po ay nagbibigay pa rin ng pagkakataon sa bawat isa na maunawaan ang mga katotohanan sa kaharian ng Diyos at siya ay bumalik o ikaw ay bumalik at ikaw ay pagalingin ng Panginoong Jesus. Jesus said in verse 16, but blessed are your eyes because they see and your ears because they hear. Sabi ng Panginoong Hesus, mapalad kayo. Mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita. Mapalad ang inyong mga tenga sapagkat nakakarinig. For truly I tell you, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Sapagkat may mga tao, sabi ng Panginoong Hesus, may mga propeta sa
sa ibang panahon, mga taong matuwid, na nagnanais na marinig ang inyong naririnig at makita ang inyong nakikita, ngunit hindi na ipagkaloob sa kanila. Mga kapatid, mga kaibigan, mapalad po tayo sa panahong ito sapagkat ipinapahayag po sa atin ang katotohanan ng kaharian ng Diyos na nakatago sa kaisipan ng ibang tao. Ito po ang bagay na dapat nating maunawaan at mas isaalang-alang tungkol sa kaharian ng Diyos. That the truth of the kingdom is hidden in man's understanding. Nakatago. Hindi basta nauunawaan. Kaya nga po sabi ng isang quotation, the greatest treasures are those invisible to the eye, but found by the heart. Ang pinakadakilang kayamanan, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nakikita ng mga mata, ngunit natagpuan ng puso. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang nais kong ipahayag sa bawat isa. Magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa katotohanan ng kaharian ng Diyos. So what are the things that we need to consider about the kingdom of God? First, the truth of the kingdom of God is hidden in man's understanding. Nakatago ito, kaya hindi naunawaan ng iba. Kaya mapalad ka kung naiintindihan mo at naunawaan mo ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, the value of the kingdom of God is hidden in man's heart. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, the greatest treasures are those invisible to the eye but found by the heart. Kasi po, ang kaharian ng Diyos, ang katotohanan tungkol sa kaharian ng Diyos ay nakatago sa maraming tao. Maging ang value nito, yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos ay nakatago sa puso ng mga tao. Tingnan po natin sa ating pong teksto. Matthew 13 verse 44. Pangalawang sentence. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. I repeat. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang kayamanang nakatago. Yung kahalagahan nito nakatago. Kung titingin po tayo sa ating paligid, if we will look around, those who are leaders in the world of business and government, academics, sports, entertainment, you will notice, mapapag-alaman po natin, na ang pananampalataya sa Diyos, ang pananampalataya kay Jesucristo, ay hindi kailangan. Kaya may mga taong nasa gobyerno, hindi nila kailangan ng pananampalataya kay Jesucristo, o yung mga nasa world of business, nasa world of entertainment. Pag nalamang Christian ka, nalamang ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi ka binibigyan ng importansya. Bakit po? Because the value of the kingdom of God is hidden. Yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos, nakatago sa kanila. Nakatago sa kanilang kaalaman, nakatago sa kanilang puso. The value of the kingdom of God is hidden because it is internal. It is within us. The kingdom of God is within you. It cannot be seen. Hindi ito nakikita. Because it is a change that takes place in the heart. It is a process of inner transformation. Kaya nga po, kapag ikaw nabago, naalala ko po nung 1986, nabago ako, na-born again ako, nakakilala ako sa Panginoong Isus, pinagtatawanan ako ng mga tao, pinagkakaisahan nila ako. Ayan na naman si born again. Ayan na naman yung tao magsasabing nabago siya. Kasi po, hindi nila naintindihan o wala sa kanila ang kahalagahan ng pagbabago, ng katotohanan tungkol po sa kaharian ng Diyos. You see, the value of the kingdom of God is hidden.
Hindi ito binibigyan ng pagpapahalaga. Nakatago ito. Because its ultimate fulfillment is in the future. When Jesus returns, this world will end. The church age will end, and it will be replaced by the new heavens and a new earth. Ang thinking at ang passion ng tao ay sa mga bagay lamang ng mundong ito. Hindi sa bagay ng kaharian ng Diyos. Kaya hindi nila pinagpapahalagahan. Nakatago sa kanila yung katotohanan, nakatago sa kanila yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos ay nasa kalooban ng tao. It is spiritual, it is invisible. But there will be a literal manifestation of the kingdom of God. When Jesus will come, He will change the world. His kingdom will be fully revealed in all its glory and splendor and power. But right now, it is hidden, and that's why faith is required to enter into it. Kaya yung mga nasa corporate world, nasa business world, nasa world of entertainment, nasa iba't ibang mundong kanilang ginagalawan, ang mahalaga sa kanila ay yung limelight ng mundo, yung liwanag ng mundo, hindi yung liwanag ng kaharian ng Diyos. Kaya nakatago sa kanila, una, yung katotohanan ng kaharian ng Diyos. Pangalawa, nakatago sa kanila yung kahalagahan. Kaya may mga taong meron silang Biblia, hindi nila binabasa ang Biblia. Hindi raw nila maunawaan. May mga taong dinadaan-daanan lamang nila ang pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit sa internet, nag-i-scroll lang sila. Wala silang pagpapahalaga tungkol sa pagtuturo, pag-aaral, o maging sa pangangaral ng kaharian ng Diyos. Bakit? Because the truth of the kingdom of God is hidden in man's understanding. Second, the value of the kingdom of God is hidden in man's heart. Pero gusto ko pong puntahan natin yung pangatlo. The joy of discovery and understanding the kingdom of God. Yung kagalakan na matuklasan mo, maunawaan mo ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos. Tingnan po natin sa ating pong teksto. Matthew 13, verse 44. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, goes and sells all that he has and buys that field. Praise the Lord. Ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang kayamanan na nakatago. Kaya siya nakatago, hindi siya naunawaan, hindi nila naintindihan yung kahalagahan nito. Dinadaan-daanan lamang. Pero merong isang lalaki na natagpuan ito. Itinago niyang muli. At dahil sa kagalakan na kanyang naranasan, naramdaman, siya yung malis at ibinenta niya lahat ng meron siya. Iniwanan niya lahat ng meron siya. At inangkin niya yung kayamanan na yan. Binili niya yung lupaing yun na sumasagisag, nagsisimbolo sa kaharian ng Diyos. Now listen carefully. The word found in Greek is hiorisko, which means to discover. Na-discover niya. You see, people cannot see the value of something unless they discover it for themselves. Hindi mo maunawaan ang kahalagahan ng isang bagay maliban na matuklasan mo ito sa iyong sarili. Maliban na marinig mo, maunawaan mo na napakahalaga pala ng iyong natuklasan. Purihin ang Panginoon. You see, we know the joy of finding a hidden treasure. Alam natin yung kagalakan na matagpuan mo ang isang kayamanan. At ito po ang naranasan nitong lalaking ito sa talinghaga ng ating Panginoong Hesus. He found the treasure.
And because of the joy over it, he sells all that he has and buys that field. Dahil sa matinding kagalakan, na natagpuan niya ang kayamanan na sumasagisag sa kaharian ng Diyos. He sells all that he has and buys that field. Why? Because he knew that he was getting something far greater in return. Sapagkat alam niya na natagpuan niya ang isang bagay na mas mahalaga pa sa lahat ng bagay sa mundo. He found the kingdom of God as a treasure. Wow! Purihin ang Panginoon. Natagpuan niya ang kayamanan. Natagpuan niya ang paghahari ng Diyos. Ganon din po sa atin. Kapag natagpuan natin, naunawaan po natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos, ibang klase yung kagalakan. Ibang klase yung excitement. Ibang klase yung sigla. Ibang klase yung enthusiasm. Ibang klase yung passion. Ibang klase yung focus ng buhay. Purihin ang Panginoon. Yan ba yung attitude natin? Nakatulad ng lalaki sa parable nito na iniwan niyang lahat. He sells all that he has and gave himself for that treasure. I have a question for you. Are you willing to give up everything for the kingdom of God? Alam mo, may mga taong hindi nila kayang i-give up ang mga bagay na meron sila sa mundong ito kasi hindi nila naiintindihan. Hindi nila naunawaan. Hindi nila nadidiscover ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Read the Bible. Read the book of Revelation. Then you will see the kingdom of God. God will give you that understanding of the value of the kingdom of God. Praise the Lord. He set aside everything that he has. Ibang klase ang kaharian ng Diyos. Pag naintindihan mo, naunawaan mo ang paghahari ng Diyos, iwanan mong lahat. Again, another example natin ng isang lalaki na iniwanan niya lahat nung natagpuan niya ang paghahari ng ating Panginoong Hesus ay si Paul. It says in Philippians 3 verse 8 in the Living Bible, yes, everything else is worthless when compared with the priceless gain of knowing Christ Jesus my Lord. He said, everything else is worthless. Ang lahat ng bagay ay walang halaga kumpara sa napakahalagang bagay ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. He said, I have put aside all else, counting it worth less than nothing. I repeat, he said this word, I have put aside all else, counting it worthless than nothing, in order that I can have Christ. He set aside everything in order to gain Christ. Christ means the anointed Messiah, the anointed King. He set aside everything in order to gain Jesus Christ. Praise the Lord. I have a question for you. Do you see the kingdom of God as a treasure? Tinitingnan mo ba ang kaharian ng Diyos bilang isang kayamanan? Na katulad ng lalaki sa parable o talinhaga ng ating Panginoong Jesucristo, na nang matagpuan niya ang kayamanan, itinago niya. At dahil sa kagalakan, na nananaig sa kanya, he sells all that he has and buy that field. Praise the Lord. If you truly see the kingdom of God as a treasure, listen carefully. I repeat. If you truly see the kingdom of God as a treasure, it will occupy your thoughts. It will become your passion.
it will become the focus of your life. Kaya nga po ako nung na-discover ko ang tungkol sa kaharian ng Diyos, inaaral ko to, sinasaliksik ko, sapagkat naintindihan ko na ang paghahari ng Diyos isang araw ay mangyayari. Na ang kaharian ng Diyos isang araw ay darating. That the church age, this world will end. The kingdom of God will reign. Praise the Lord. If that is true, that the kingdom of God will become the focus of your mind, the passion of your heart. If that is true of you, kung yan ay totoo sa iyo, magkakaroon ka ng kagalakan. Katulad ng lalaki sa talinhaga. Ibang klaseng kagalakan niya. Unspeakable joy. Ibang klaseng kagalakan. Hindi maipaliwanag na kagalakan. Yun yung kagalakan na nais ng Diyos na maranasan natin. Sa mundong ito, maaari kang maging masaya sa kaibigan mo, sa girlfriend mo, sa boyfriend mo, o maaari sa pamilya mo, o sa iba't ibang bagay ng mundong ito. Pero hindi ito pangmatagalan. Ang pinakamatinding kagalakan ay yung kagalakan na galing sa Diyos. Galing sa paghahari ng Diyos. At kapag naranasan mo, naintindihan mo, naunawaan mo yung katotohanan ng kaharian ng Diyos, yung kahalagahan ng kaharian ng Diyos, na-discover mo, naunawaan mo, praise the Lord, maglilingkod ka sa Panginoon. Maiintindihan mo ang paglilingkod sa Diyos. Bagamat ikaw ay magsasakripisyo, pero hindi ito maikukumpara sa kaluwalhatian na mararanasan po natin. Listen carefully. Romans chapter 8, verse 18 in the Amplified Bible. It says, "For I consider from the standpoint of faith that the sufferings of the present life are not worthy to be compared with the glory that is about to be revealed to us and in us." Wow! Praise the Lord! Sabi niya, I consider from the standpoint of faith, mula sa paninindigan ng pananampalataya. Sabi niya, na ang paghihirap sa kasalukuyang panahong ito, ang sakripisyo natin sa paglilingkod sa Panginoon, ang sakripisyo natin sa pagtuturo, sa pangangaral ng salita ng Diyos, ang sakripisyo po natin sa pag-awit at pagsamba, sa pag-attend, sa online streaming na ito, sa online service na ito, ang sakripisyo natin sa paglilingkod sa Diyos sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng pandemya. Hallelujah! Ay hindi maikukumpara dun po sa kaluwalhatian, dun po sa glorious manifestation of the kingdom of God that is about to be revealed to us. Hallelujah. The kingdom of God. The glory of the kingdom of God. The glory of the Lord Jesus Christ will be revealed. Praise the Lord. Kaya may mga taong totoo yung paglilingkod nila. Sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng problema, talagang naglilingkod sila sa Panginoon. Sa kabila ng tukso, sa kabila ng mga problema, mabibigat ang pagsubok, kumakapit sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat naintindihan nila na hindi maikukumpara sa kaluwalhatiang mahayag ang mga bagay na kanilang pinagdadaanan. Kaibigan, kapatid, ano man ang pagsubok natin ngayon, ano man yung problemang kinakaharap natin ngayon, kahit na po mag-ECQ pa, kahit ano pang pagdidisiplina ang mangyari po sa atin, kahit anong paghihirap pa ang maranasan natin,
ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi maikukumpara sa kaluwalhatian na mararanasan po natin. That's why I challenge everyone to remain in Jesus, to stay in Jesus Christ, to know the truth of the kingdom of God, to know the value of the kingdom of God, to discover the joy of knowing the kingdom of God, of serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Praise the Lord. Ngayong sadali, nais ko pong manalangin sa bawat isa. Kaibigan, marami kang pagsubok, marami kang problema. Pero nais kong sabihin sa iyo, sa panahon ito ng pagsubok, sa panahon ng problema, ang ating saligan, ang ating maaaring sandalan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Hayaan mo siyang maghari sa iyong puso. Hayaan mong si Jesucristo, ang hari ng mga hari, ay manaig sa iyong buhay. Maghari siya sa iyong buhay. Kung nais mo yan, sumunod ka sa akin sa maikling panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa panahong ito ng problema, sa panahong ito ng pagsubok, sa panahong ito ng pandemya, ako ay nananatiling sumasampalataya sa iyo. Maghari ka sa aking puso. Tulungan mo akong maging matibay sa kasalanan. Tinatalikuran ko na po ang lahat ng kasalanan. Panginoong Hesus, tulungan mo ako na maglingkod sa iyo ng totoo. Salamat po, Panginoong Hesus. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Kaibigan, bakit kailangan natin gawin ito? Bakit kailangan tanggapin, pag-aragiin ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Kung tinanggap mo na siya, naghahari na siya sa iyong buhay, praise the Lord. Kung hindi pa, maglingkod ka sa Kanya, tanggapin mo siya, maghari siya sa iyong buhay, sapagkat ang pinakamabuti, pinakamaganda, pinakamasayang buhay ay naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat mayroong kaluwalhatian na mahayag sa atin. That the kingdom of God will come. Praise the Lord. It is wonderful, amazing, awesome. Words are not enough to express the kingdom of God. Praise the Lord. And so today, I will pray for the brothers and sisters right now, right here. Kapatid, yes, opo. Marami tayong pagsubok, maraming problema, marami tayong paghihirap na dinadaanan. But the Bible, the Word of God, is giving us this encouragement. And I repeat what Romans 8 verse 18 says. For I consider from the standpoint of faith that the sufferings of the present life, the sufferings, the problems, the trials, the pandemic of this present life are not worthy. Hindi ito karapat-dapat na maikumpara doon sa kaluwalhatian. They are not worthy to be compared with the glory, that glorious event that is about to be revealed to us and in us. Praise the Lord. So ano man ang mangyari, maging matibay ka, kapatid. Maging matatag ka na naglilingkod ka sa Panginoon. Maging matapang ka na patuloy mong ipangaral, ituro, ibahagi ang salita ng kaharian. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Share the love of God. Share the good news of the kingdom of God. Make disciples. Bring people to Jesus Christ. In doing that, we will receive a great reward that comes from the King of Kings and the Lord of the Lords. His name is Jesus Christ. Let's pray. Tell Jesus how much we love Him. Let's pray. Lord,
Lord Jesus, we love you so much, for you love us so great, so wonderful. And today, Lord, we pray in the midst of these trials, in the midst of this pandemic, oh Lord, we pray for strength. We pray for wisdom. We pray, Lord, that the power of the Holy Spirit will give us the energy, the excitement, the enthusiasm to serve you, oh Lord, even more. For we have the truth of the kingdom of God. For we value the kingdom of God. For we have the joy of discovering and understanding the kingdom of God. Thank you so much, oh Lord. And I pray for the release of your blessing and favor for my life and for my family. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Ngayon pong sandali, ako'y nagpapasalamat sa bawat isa, kaibigan, kapatid. Patuloy po tayo na mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy po nating saliksikin ang banal na kasulatan. Kung hindi mo nauunawaan ang salita ng Panginoon, lumuhod ka sa Diyos, lumuhod ka sa Panginoong Jesucristo at sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, pagkalooban mo ko ng kaliwanagan. Buksan mo ang aking kaisipan na maunawaan ko ang pag-asa ng iyong pagkatawag. Maunawaan ko ang iyong matinding kayamanan para sa akin. Maintindihan ko, Panginoon, ang napakatinding kapangyarihan mo sa aking buhay. Gawin mo yan, kapatid. Gawin mo yan, kaibigan. At makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Ngayong sandali, ako po'y mananalangin sa bawat may sakit. Bakit po natin ito ginagawa? Sapagkat naniniwala tayo na ang Diyos ay manggagamot. So ngayong sandali, ipatong mo yung kamay sa iyong ulunan. Ano man ang sakit at karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus sa iyong katawan ay matanggal in the name of Jesus Christ. Ang bukol ay malusaw in Jesus' name. Ang panakit ng ulo ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sakit sa ulo ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang sakit sa iba't ibang panig ng katawan ay matanggal sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang diabetes ay matanggal, malusaw sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang cancer ay malusaw sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan sa bawat isa. Ang nalulumbay, nalulungkot ngayong sandali, pagkalooban mo, Panginoong Hesus, ng kagalakan. May the loving presence of the Holy Spirit manifest to your people. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. May the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with you, be with us, that we might live a life pleasing to God, for the glory of God, for the honor of Jesus Christ, and for the pleasure of the Holy Spirit. In Jesus' name, God bless you.